Tots, tanong, na-offload yung husband ko papunta ng UAE at ngayon nagpaplano na lang kami na yung pamilya namin ay pupunta ng Bangkok as tourist. Ma-offload ba ulit siya? Pag-usapan po natin sa video ito. Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW, at marami sa atin syempre yung na-experience na yung mapait na karanasan na na-offload dahil siguro kung ano man yung dahilan na nakita ni immigration officer at hindi ipinatuloy. At dito sa particular instance na ito, nakita natin si Kuya ay na-offload papunta ng UAE. Siguro kulang yung mga documentation niya or siguro nakitaan ni immigration officer na po pwedeng magbago yung purpose niya ng pagpunta ng UAE. Kaya na-offload siya. At ngayon yung tanong, kung sila ay pupunta ng Bangkok, Thailand as a family, as a tourist, po pwede ba na maharang si mister niya at ma-offload ulit? Kitang-kita po doon sa circumstance, dito pa lang sa sulat na sa comment na ito na napakaiksi. Kitang-kita na yung intention is hindi naman talaga magtuturista si husband papunta ng Thailand, kundi meron siyang plano na pumunta ng UAE, mag-cross country, etc. At makikita ito ni immigration dahil tayo mismo nakita natin ito. At sa dinami-dami ng mga instances na ginagawa ito ni immigration officer, napakaraming permutations, napakaraming mga clever ideas yung ginagawa ng mga kababayan natin para maisakatuparan ito. Pero kung makikita ni immigration officer na meron ng offload record si husband, makikita niya na yung pattern at yung possibility, at kung makikita niya ito, most likely is may secondary inspection ulit si husband. At kung hindi mapapatunayan na talagang turista yung husband or yung tourism talaga yung main purpose ng pagpunta sa Thailand, nandoon yung possibility na ma-offload siya ulit. So Tots, kung ako yung nandoon sa sitwasyon ni Kuya, ano yung pwede kong gawin para maging hassle-free yung pagpunta ko sa ibang bansa sa susunod na pagdaan ko sa immigration officer? The fact na na-offload ka na, ibig sabihin merong record doon sa database ni immigration officer ng immigration natin yung iyong pagkaka-offload or yung hindi pag-allow sa'yo sa paglipad that first instance. So kung ano yung dahilan na ipinakita sa'yo ni immigration, kung ano yung dahilan na ipinaliwanag sa'yo ni immigration officer, kailangan ayusin mo ito dahil nakatag doon sa pangalan mo na sa susunod na ikaw ay lilipad o ikaw ay dadaan sa immigration queue, ito pa rin yung mga documents na hahanapin sa'yo. Kulang ba yung documents? So, kung kulang yung documents mo, kompletuhin mo ito. Nakitaan ba na ikaw ay turista na magiging worker? Kung ito yung totoong purpose mo at ikaw ay magiging worker, pumunta ka sa agency, dumaan ka sa agency, alam nila yung mga requirements, alam nila yung mga documents na kailangan mong kumpletuhin kung ikaw ay dadaan sa immigration para hindi ka ma-offload. May iba pa bang reason kung bakit hinarang ka? Ikaw ba ay nasa whole departure order or ikaw ba ay merong record na previous record kung bakit ka hinarang? Ayusin mo ito at wag mong isusugal na halimbawa ay sasabihin mo na baka makalusot dahil most likely hindi makakalusot dahil ito ay nasa immigration database na. Kung ikaw ay totoong tourist at talagang magtuturista kayo, kailangan solid na solid yung mga requirements, yung mga documents, yung itinerary na pupunta kayo doon sa Thailand as a tourist. So, depende po ito, circumstantial ito para ma-prove kay immigration officer na hindi mo gagamitin yung tourist route, hindi mo gagamitin yung pamilya mo bilang turista papunta ng Thailand, pero ang totoo is pupunta ka ng UAE at magtatrabaho ka dito. Speaking of UAE, may mga bagong rules daw na sinasabi nila na ipinatupad ng UAE government doon sa mga tourist visa holders. So kahit mag-cross country ka, kailangan meron kang requirements na 3,000 dirhams, money at your disposal, return ticket, proof of accommodation, proof of relationship for your sponsor. Kung meron kang sponsor doon sa UAE, kailangan ipakita mo yung kanila Emirati ID, etc. At kung hindi mo maipapakita ito, kahit makalusot ka sa Pilipinas, kahit makalusot ka doon sa bansa na pinag-cross countryhan mo, pagdating sa UAE, may possibility na hindi ka papasukin at ma-airport to airport ka.